Totoo po ba ang Iglesia ni Kristo, pag pumasok ka, iligtas ka na? Dahil ang Iglesia ni Kristo ang itinayo ng Panginoon. Alam mo kapatid na Joel, hindi pa naman kayo tao nung magtayo ng Iglesia si Kristo eh. Dapat itanong natin kay Kristo, alin ba yung iglesyang itinayo? Yun ba ang iglesia nyo dito sa Pilipinas? Malayo. Bakit? Yung iglesia sa Biblia, ang paniwala nun si Kristo Diyos. Basahin natin ang 2:13 ng Tito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ay, maliwanag dun eh. Meron siyang may conclusion siya na si Jesucristo. Conclusive yung salita eh. Ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yon. Kaya si Kristo, sa iglesyang totoo, siya ay Diyos. Kaya sa pahayag nito ni Mr. Soriano, yung Tito 2:13, yung mga salitang dakilang Diyos at tagapagligtas, kapwa tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Iisa raw ang tinutukoy. Reaksyon, kapatid na Bobby. Halatang-halata, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, na hindi po sinuring mabuti ni Soriano ang talatang yan. Sa talatang yan ay dalawa po ang tinutukoy. Iba po yung dakilang Diyos na tumutukoy sa iisang tunay na Diyos, at iba rin po yung tagapagligtas na tumutukoy naman sa ating Panginoong Jesucristo. Meron ba tayong batayan na nakasalig sa talata ng Biblia sa sinasabi natin yan? Meron, kapatid na Michael. Dito po sa The New Testament Modern English by J.B. Phillips. Dito po sa ganito rin pong talata, ganito po ang ating mababasa. And while we live this life, we hope and wait for the glorious denouement of the great God and of Jesus Christ, our Savior. Malinaw, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, na sa talatang ito ng Biblia, dalawa po ang tinutukoy, dalawa po ang subjects. Ang isa doon ay ang dakilang Diyos o the great God, and ang isa naman ay ang Savior Christ Jesus o ang ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Tandaan natin mga kaibigan, ang binasa po at binabasa namin ay ang nasa Tito 2:13. Kaya doon din sa Tito, sa ibang kapitulo naman, paano pinatunayan ni Apostol Pablo na iba yung tinutukoy na great God, dakilang Diyos, kaysa rin sa banggit na our Savior Jesus Christ o ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Napakahalaga ng tanong na yan, kapatid na Michael, sa pagkatanda natin, ang sumulat dito ay si Apostol Pablo. Kaya kung sinasabi namin na ang tama ay dalawa po ang tinutukoy, ang dakilang Diyos at ang tagapagligtas na ang ating Panginoong Kristo, dapat alamin natin, yan ba talaga ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Opo. Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa pinanggalingang talata 1:4. Ganito ang ating mababasa. Kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Maliwanag po, dalawa po ang tinutukoy ni Apostol Pablo. O sa ibang usapan dyan, dalawang subjects, hindi isang subject lang. Dalawa po, ang Panginoong Diyos na siyang Ama at ang tagapagligtas na siyang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga mahal namin sumusubaybay, tandaan po natin, kung ang ating Panginoong Jesucristo ang tinutukoy ng banggit na Diyos, dakilang Diyos, sa Tito 2:13, at doon naman sa binasa ngayon, kapatid na Bobby, sa Tito 1:4, ay ang Ama, magkakaroon po ng kontrahan o salungatan ang pahayag mismo ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ba, kapatid na Bobby, ay tulad ni Mr. Soriano na nagsasalubungan ng kanyang sariling pahayag? Hindi, kapatid na Michael. Kailanman ay hindi ho ginawa ni Apostol Pablo yan. Kasi si Apostol Pablo, matino, pansinin po nyo, matino na mangangaral. Kaya nga, alin pang pahayag ni Apostol Pablo ang nagpapatunay na hindi nga po ang Panginoon Kristo ang Diyos na kanyang tinutukoy doon sa Tito 2:13. Pakinggan po ninyo, dito po sa Efeso 1:3, pahayag din po ito ni Apostol Pablo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Maliwanag po, iba po yung Diyos na Ama. Iba rin po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo, ang kanya pong Diyos ay ang Ama, kapatid na Michael. Kaya nagkakaroon ng paniniwala ang grupo ni Mr. Soriano at ang iba pa na ginagamit yung Tito 2:13, kapatid na Bobby, dahil doon sa banggit na dakilang Diyos at tagapagligtas. Hindi ba niya ang Panginoon Diyos? Yun ang Ama? Hindi ba siya ay tagapagligtas? Ano sagot natin? Talaga namang ang Panginoong Diyos ay tagapagligtas. Ito ay sasabihin nila. Itinatanggap pala raw natin ang Ama bilang tagapagligtas.
tinatanggap din ba natin na ang Panginoon Kristo tagapagligtas? Tagapagligtas din, Oo, kapatid Michael. sa mga kapatid, dapat din daw nating tanggapin na ang Panginoon Kristo, Diyos sapagkat ang Ama, tagapagligtas, si Kristo, tagapagligtas, sa mga katwid, Diyos daw ang Panginoon Kristo. Reaksyon natin doon. Hindi lang nila nauunawaan kung paano po magliligtas ang Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo ang pahayag dito po sa Judas Tadeo 1:25. Ganito po ang ating mababasa. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesukristong Panginoon natin. Sa makatwin, ang Panginoong Diyos talagang siya po'y tagapagligtas, pero magliligtas po siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang kakasangkapanin po niya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Panginoong Jesucristo, tagapagligtas din, kapatid na Michael. Kaya nagkakamali po ng pagkaunawa ang grupo ni Mr. Eliseo sa paggamit ng Tito 2:13. Teka muna, meron silang argumento kapatid na Bobby doon sa Tito 2:13 na binabanggit doon ay pagpapakita ng kaluwalhatian. Hindi daw ba ang Panginoon Diyos sa araw ng paghuhukom ay magpapakita ng kaluwalhatian? Aba, kulang yun, kapatid na Michael. Hindi lang ang ating Panginoong Diyos ang magpapakita ng kaluwalhatian sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kasama ang ating Panginoong Jesucristo at magpapakita rin ng kaluwalhatian. Sa makatwid, ang magpapakita ng kaluwalhatian, ang Panginoon Kristo at ang Diyos Ama sa kanyang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Kristo. Yan po ang mababasa natin dito po sa Lucas 9:26. Sapagkat ang sino magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikahihiya siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Kaya maling-mali, kapatid na Michael, na ang magpapakita lang daw ng kaluwalhatian ay ang Panginoong Diyos. Kaya na pagkamalan nila, si Kristo yun. Maliwanag po rito Ang magpapakita po ng kaluwalhatian ay ang Ama o ang Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo kasama nga ang mga banal na anghel, kapatid na Michael. Ibig ba sabihin, din yung mga anghel na magpapakita ng kaluwalhatian sa araw ng paghuhukom? Hindi. Talagang hindi Diyos. Kaya mali po na pagbatayan at hindi talaga mapagbabatayan ng Tito 2:13 para patunayan na di umano ay tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo.